very unique, no? Of the hundreds of weddings I attended and solemnized, this is the first time that I saw that concept. And I'd like to pick up that concept of being unique, no? Ito yung concept na kailangan maging or meron tayo. At yung concept na yan, hindi dapat maiwan lang dito sa venue na ito. Gusto ko baunin nyo yung concept of uniqueness in your marriage. Paano ba? Ano ba yung ibig mo sabihin, Father? Unique or being unique, hindi kayo gagaya ng ibang couples na nagsisigawan. Diba? Unique kayo. Hindi kayo kagaya ng ibang couples o matagal ng mag-asawa na nagsisiraan pag nakatalikod yung asawa. Being unique is, hindi kayo kagaya ng ibang mag-asawa na halos matagal na nagsasama, ay nagtatago ng pera sa isa't isa. Unique kayo eh. Hindi kayo kagaya nila. Okay? Bakit ba kailangan maging unique, Father? Kasi, ito yung kailangan ng bawat mag-asawa because everybody else ay hindi unique. Why? They choose not to be unique. Why? Because they believe something na hindi nakasulat about sa design of marriage. Ano ba yung belief nila about marriage? Yung belief pa niya na ang asawa niya ay inferior because siya ay superior. No? If you are the husband, kung ang tingin mo sa wife mo ay inferior sa iyo, maybe because you have good education than her, and maybe because narinig mo na wife, submit to your husband, narinig mo gano'n siguro, kaya ang expectation mo sa wife mo ay sumunod lang lagi sa iyo. No? Which is not unique. Kasi yan ang sabi ng mundo. Yan ang turo ng Western na submit to your husband. But there's something to it. Alam niyo ba, si Einstein sabi niya, marriage is a risk, sabi niya. But you will only enjoy, no? You will only enjoy your partnership if you have this one thing. Ano yung one thing na yun? Bibitinin ko muna kayo. No? Sabi niya muna, marriage is a risk. Ano ba yung risk sa marriage? Ito yung pag sinabi o nakabasa ka ng salitang risk, pwedeng miksi ang buhay mo o humaba. Paano i-iksi ang buhay ko para sa aming mag-asawa? Eh pag in-stress ka niyan araw-araw. Pag ininis ka niyan araw-araw. Paano ba tayo naiinis sa marriage? Yung bang magugulat ka na lang, ha? Dinesisyonan mo mag-isa? Hindi mo muna pinonsulta? May asawa ba ako talaga? Where am I in this marriage? Di ba mapapatanong ng gano'n? Lalo na kung yung babae naman nag-decide, ako, mortal sin sa lalaki yan. Kasi it's a show of disrespect. Pag ikaw naman ang nag-desisyon mag-isa without consulting your wife, is lack of love to your wife. Hindi mo ako mahal. Kasi ang tingin mo sa akin, inferior. Kasi yun ang mentality mo, which is not unique. Kasi hindi common. Ay, hindi nyo? Hindi common eh. Ano ba yung common? Pwede yung maling mentality. Wrong mentality. Bakit? Kasi mali yung pagkakaintindi mo sa marriage. Kasi mali din yung pagkakaintindi nyo sa marriage. O, paano ba natin ayusin to? Kasi kahit yung kongreso, gulong-gulo. Ano ba? Maglalabas ba tayo ng divorce law or what? No? Gulong-gulo sila. Ano ba talaga ang sagot? Balik tayo sa Genesis, kung saan nabuo ang tao at sumunod ang marriage. Paano ba kasi ginawa ng Diyos? Genesis chapter 1 verse 26. Let us make man according to our own image and our own likeness, etc. Ano ibig sabihin nun? Pareho kayo special, lahat tayo special, walang inferior, walang superior. Male and female, pareho may power to be a leader. Pareho may power to be organizer, to be a president of any country, to be a president of any corporation or organization. Pareho may kakayahan. And take note, pareho din yan, may kakayahang human mind.
And take note, ayon sa pag-aaral, pag yan nagsama, yung male and female na yan, dumodoble ang yaman. May kondisyon. Ha? Tama daw ang ginagawa. Ano ba yung tamang ginagawa? Hindi pag pareho kayo, nagdidesisyon as one body. Hindi tinuturing yung asawa na FYI ka na lang. Na-decide mo na ba? Tapos na ba? Kahit nga yung simpleng pagpapadeo sa katulong, kinukonsult ko sa asawa, kinukonsult ko sa asawa yun. Kasi baka magulat ka na lang, pinag-day-off mo yung katulong natin, may darating yung bisita. Pag mayroong stress na ganyan, ibig sabihin, hindi kayo lagi nag-uusap, hindi kayo nagkukonsultahan sa isa't isa. Matigas ang ulo, ang tawag ni Jesus Christ dyan. Matigas ang ulo. Sabi niya, tinanong siya, Panginoon, the first time na tinanong siya about divorce, makikita niyo yung posisyon ng Diyos dito sa divorce. Sabi niya, Lord, bakit pumayag si Moses na mag-divorce yung mga tao? Ang sagot niya, kasi hindi niyo naiintindihan na sa mula't simula, ginawa ang male and female at kapag yan nagsama, ihiwalay si lalaki sa kanyang magulang. Malinaw, hindi babae yung sinabihang humiwalay sa magulang, yung lalaki lang. Anong purpose? Pag sila ay nagsama na, sila ay magiging isang katawan. So, babalik ako sa sinabi ni Albert Einstein, ay enjoy nyo lang ang moments na together if you only have one spirit. I-google nyo mamaya. Sinabi niya, na-discover ni Einstein niya. Ano yung one spirit sinasabi niya? Kasi pag isang katawan lang, nagre-require lang yan ng isang spirit. Diba? One body requires only one spirit. Yung second spirit, bad spirit na yun. Hindi magkakasya yung dalawang spirit sa isang katawan. Nag-gets mo na? Kaya, one spirit, one decision, isa lang ang likes and dislikes, isa ang gusto, dapat dumating kayo sa time na pag kinausap ko ng ibang tao, alam guest speaker kayo sa isang event. Nauna yung asawa ko, pero ikaw yung speaker. Pwede mag-speaker yung asawa ko kasi pareho kayo lang nalalaman. Ano ba yung pag-iisahin nyo sa tatlong bahagi ng katawan ninyo? Spiritual, physical, psychological. Yan tatlong yan at pagsasama-samahin nyo. Dapat dumating kayo sa time na iisa kayo ng nalalaman. Hindi kayo nag-argumento. Nag-agree kayo sa isang bagay. Wala nang pagkasalo. Dapat dumating kayo sa point na parang nabuboard na ako, hindi kayo nag-aaway. Pag nabuboard na kayo, try something else new. Yung mga hindi nyo dating ginagawa, gawin nyo. Lagay nyo uli ng kulay ang inyong pagsasama. Kaya, posible ba ang stress-free wedding, stress-free marriage? Posible. Kaya pag hindi ka naniniwala dyan, it will never happen to you. Testing ko kayo. Who believes in perfect marriage? Taas ang mga. Diyan pala may problema na. Baka hindi nyo naiintindihan yung ibig sabihin ng salitang perfect. Because the Greek says, wisdom is the beginning of definition of terms. I-define yung word, you will understand. So, i-define natin perfect. You know, the first time ginamit yung salitang perfect, during the time of revolution, na people are inventing things to simplify our life. No? And before they make something, may sukat, may measurement, before a product is produced or made. So, pag yung sukat, measurement doon sa design, nag-match doon sa produkto, they call it perfect. Maintindihan niyo na? Those were the days na na-invent yung inch, yung weight, yung centimeter, yung kilo, etc. Industrial Revolution. So, pag nag-match yung inyong design doon sa produkto, it's perfect. Huwag niya hanapan ng lapses. Perfect naman eh, nasunod yung sukat mo eh. Huwag ka magkalala ng negativity. Okay? Bawal sa marriage ang negatibo. Yung pang meron kang takot, baka balang araw eh. Iwanan ako ito kaya maghahanda ako ng savings ko. Huwag ka magpasok na marunong bagay sa marriage ninyo. It's a lasso. It's toxic. And nature is listening. Nature is watching. Ibibigay sa iyo yan. Naghahanda ka to something negative. To something bad. Ibibigay sa iyo yan. Pagbibigyan ka. O yan ang mentality mo. O, marriage. Anong meaning?
It's from the word gem, which means two precious stones, or a precious stone, na pinag-iisa, pinagsasama. Paano ba pinag-iisa ang gold, ang silver, ang diamond? Kinokolekta yan, inaalis ang heat, pressure, through heat and pressure, inaalis ang dumi, inaalis ang mga particles na hindi gold, hanggang sa maging pure. O naging pure na, ano na ang status ng stone? Valuable na. Which means, habang nagtatagal kayo nagsasama, dapat nawawala na ang pagiging malilikas. Habang nagtatagal kayo nagsasama, nawawala na ang mga bisyo. Ano ba yung bisyo? Pagpapasaya sa sarili. Ang pagpapasaya sa sarili, ginagawa before ka pumasok sa marriage contract. Nasa family code yan. Pag-aralan niyo ang family code. Sa Article 1, marriage is a special contract of union between male and a female. Not subject to stipulations. Ano ba stipulations? Your terms and conditions. Hindi ka na pwede magbitbit ng terms and conditions mo sa marriage. Kasi special contract na siya, unlike sa civil contract. Pwede ka magpasok ng terms and conditions ninyo hanggang wala kayo nilalabag na batas, customs, morals, or traditions, or public policy. Iuunon ng korte yun. Pero ang marriage, special contract. Bawal na ang inyong terms and conditions. Hindi mo na pwede sabihin sa asawa mo na pinakasalan mo akong sugaro, magtiis ka. Pinakasalan mo akong babaero, magtiis ka. Pinakasalan mo akong maldita, magtiis ka. Pinakasalan mo akong mamas boy, magtiis ka. Bawal na po yan. Kapag hindi nasusunod yan, malfunction talaga ang inyong relationship. Hindi ko sinusunod yung design eh. Any good product na hindi sinusunod ng design, it will always malfunction. Hanggang isang araw, sasabog yan. Sinabi ng 110, sasaka ng sasak sa 220. Ano mangyayari? Sasabog yan. So pick that concept in your marriage. Follow the marriage design because it is not anymore subject to your terms and conditions. Galing, no? Ganun pala ang marriage. Kung siguro nagtanong uli ako, may magtataas na uli ng kulay kaya. Pero maunawa ko sa inyo, kung hindi totoo meaning ng marriage. So perfect marriage is the union of a male and a female na walang ibang ginawa, kundi sumunod lamang sa design ng marriage. Sabi ng designer ng marriage, husbands, love your wives and do not be harsh to them. Ibig sabihin, may boundaries yung mga sasabihin natin kay Mrs. Bawal ang masasakit na salita. Kailangan yung matuto ng good communication skills na hindi masakit. Kahit pa sabihin nyo pa, totoo naman na, bawal. Sabihin nyo, maalat ang luto mo. Bawal. Masakit yun, di ba? Pagluluto ka pa, hindi na, maalat yung luto. Sabi niya, totoo naman daw. Bawal. Ang tabaho na, bawal. Tayo ay managers lang, husbands. Anything that you mismanage. Pag tumaba asawa mo, it's because of you. Husbands. Pag yan may nangyari sa kanya, it's because of you, husbands. Manager tayo ng ating asawa. Anything that you mismanage will be lost. Kukunin sa iya. By any means. So remember, we are the managers of our home. Lahat ng simula sa ate. Hindi kayo pinuwersa mag-asawa. Pinuwersa ba kayo? Tinutukan ba kayo? Tinutukan ka, sir? Ma'am, tinutukan ka? Kusang na po. Hindi pinakikilaman ng Diyos ang ating free will. That's why sabi doon sa reading kanina, nung dinala daw ng Diyos at yung brought, and He brought her to the man. Yung brought in Hebrew means paraded. Pinarada. Hindi siya pinilit ng Diyos. Hindi siya pinuwersa ng Diyos. Nagawing asawa yung babaeng pinarada. Brought in Hebrew is pinarada. Hindi ka pinilit ng Diyos. Nagdesisyon ka mag-isa. Kaya mag-decide ka, there is a natural feeling being activated. Ano yun? This is now bone of my bones, flesh of my flesh. Kaya merong feeling of ownership the moment you activated that. Akin ka, katawan kita. Hindi pwede kang pupunta kung saan-saan, hindi ko alam. Naintindihan niyo na?
Remember, anything na hindi nyo naiintindihan, hindi nyo naniniwalaan. Anything that you don't believe with, you will never make any effort to achieve it. So believe in the perfect marriage by following the marriage design. Finally, meron po may foundation na tinayo para magturo ng tama sa mga parents, maging responsible parents para they produce functional children in the society. Because tayo ay maapektuhan pa rin kahit anong gawin natin kabaitan. Bad things also happen to good people. But in order to reduce that possibility, kami in ng foundation to reach out to them. Mag-seminar, training about responsible parenthood, mga bata, hindi kaya ibigay ng school ang inyong dreams, ang inyong vision. It can only be given by God. Tinuturo po namin sila ng ganyan. In order for them to attend, kailangan may pakain, may merienda, may ayuda, may food feeding program. So kailangan po namin ang tulong ninyo, pag-ikot po ng basket. Mamaya, from the heart, ayon sa inyong kapasidad, please contribute so we can reduce our ignorance in this nation. Congratulations to the both of you. We will now proceed to the marriage rites. May we request for the parents and principal sponsors to stand. To act as witnesses of the wedding ceremony. Bride and groom, please stand.